Nako, eto na po mga kaubayan, minority iyak abogado kumanta na. Nako, lagot, sinampal ng kahiyan, sindikato move sa ginawa Senado. Grabe, gulo to. Nako, yan po mga kaubayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin ito mga kaubayan. Ito pong si Jose Claire Castro ng Malacanang. Okay, sabi niya po kasi dito mga kaubayan, sa kanyang pahayag, as far as the palace is concerned, kinikilala po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayan na. Kung ano man po ang ibibigay na mensahe ng ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Aray ko, mga kaubayan. Kayo nga, no? Itong administrasyon ni si President Bongbong Marcos Jr. itself, no? Negative 15 po ang kanyang trust rating. Paano kami maniniwala sa inyo? Paano kami maniniwala sa inyo na si Sherwin Gatchalian ang Senate President, di ba? Kung yung Supreme Court nga ayaw makialam, ayaw makialam sa gulong nangyayari dyan sa Senado dahil ang rason po nila ito ay political, no? Political po ito. But anyway, the Supreme Court, yun na po ang pinaka-master sa lahat ng batas sa Pilipinas pero ayaw pang makialam. No? Dahil meron nga tayong tinatawag na co-equal branch of the government. Magparehas lang po kayo. Diba? Let them solve the problem. Bakit kayo ang magsusolve ng problem dahil hindi nyo hawak sa liig ngayon ang Senado, di ba? Marami nga nag-comment. Tingnan natin sa comment. Sabi po dito ni Eduardo, talaga. Yan talaga. Highlight natin para mas makita nyo. Diba? Sabi ni Eduardo, talaga. Kailan pa naging under ng executive ang legislative? Branch. Ang pagkakaalam ko, co-equal branch yan. Tanungin mo pa si judiciary. Yun nga ang answer eh. Yun nga ang sagot ni judiciary. No? With the negative 15 rating, bakit po kami maniniwala sa boss nyo? Ayan na. Kung kinilala, bakit may pagdinig ngayon ang Blue Ribbon? Correct. Kasi nga, kinikilala nila. Because yung naratibo po ng kampo ni Gatchalian, kaparehas po, no? And it is favoring to them, no? Sa gobyerno, sa administrasyon. Kaya nga, di ba, ayaw nilang mabanggit ang presidente sa mga gagawing investigasyon. Paano ba yan? Kahapon po mga kababayan, nabanggit na po ang presidente. Wala na kayong magagawa, di ba? Sabi ko ni Jet, isa ka pa, Auntie Claire. Ayan, ang executive ba ang saligang batas? Correct. Taga-execute lang kayo, no? Kamu di ay magbuot. Ayan, kayo pala ang mag-decide. Sabi po ni Cherry Oro, ayan acting not elected. Ayan mga kap. Kaya nga, ang acting kasi, pag wala po ang president, you're the acting president. But nandyan po yung presidente. So, itsipwera po ang acting president na yan. Nako naman talaga. Mahirap po bang intindihin yon? Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, Erwin Tulfo. Ayan, si Tulfo. Balikan po natin mga kabayan. Nako, may babala. Erwin Tulfo nagbabala sa Brave 18. Magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon hearing. Aray ko po. Ano pala yung kahapon? Kayo itong hindi lehitimo, no? At saka, huwag kayong umattend dito sa sa hearing niya. Bakit? Gigisahin lang kayo yan eh. Magagalit lang yan sa inyo mga
Di ba? Dapat nga dito kay Erwin Tulfo mag-inhibit sa lahat ng investigasyon na nandoon po ang Brave 18. Bakit? Pati itong si Soto, mga kaubayan, mag-inhibit po kayo. Nakakahiya. No? Kayo po ang mga akusado, kayo po ang mag-iimbestiga. Saan ka nakakita nyon? Saan kayo nakakita? Sila po ang inaakusahan na mga nabigyan ng maleta, na-deliver ng maleta, at tapos sila pa yung mag-iimbestiga. Paano kayo magiging, dyan? Diba? Paano kayo magiging patas sa investigation? Hindi na kayo magiging patas kasi ang iisipin nyo, I will clear my name. Diba? I will clear my name. I will clear my name. Diba? Yun yung ano mo Yun yung plano mo. Kailangan mo pa bang balaan sila? Diba? Ano yan? Takutan ba ito? Takutan ba ito? Diba? Sabi gani kong kulong, kayong mga tulpo ay magagaling lang kayo. Matatapang lang kayo. Sa harap ng camera. At may mikropono. Diba? Ginamit nyo lang yung mikropono at camera para kayo makaupo dyan sa Senado. Correct, diba? Correct. Ginamit lang po nila yung camera at mikropono para sila makaupo dyan sa kanilang mga posisyon sa Senado. Dahil mga ano sila sikat sila, di ba? Sa mainstream media, ay sa social media ng mga panahong yon. Marami ang taga-suporta nila na nabudol rin, di ba? Apustahan tayo, mga kaubayan. Marami po ang nagsisisi ngayon dahil sa pagboto dito kaya Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Anyway, ito po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ron kung hindi totoo, patunayan mo. Punta ka, Erwin, tapos magpaliwanag sa harap nila. Kahol ka ng kahol, saan yung tapang mo? Hoy Tulfo, ikaw ang iligal at ikaw ang hindi kinikilala ng taong bayan na BRC chairman. Kaya wag kang putak ng putak, halatang halata. Halatang halata yan, mga kaubayan. Diba? Siyempre, kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ayan one of the reason, mga kaubayan, ito, papakita natin to. Kaya ba natin to? I-zoom in natin to. Yun. Sorry, this content isn't available now. Hindi na po available yung picture na ito, no? Dinilit siguro to. Anyway, number 1 po dyan si Number 1 po dyan si gusto kong makita tong picture na ito. Kaya natin may zoom in. Hindi na, hanggang dyan lang. Ito po kasi yung top 10 party list 2025 na DPWH allocation. Number 1 po yung Tingog. Number 2 po yung party list nila Tulfo. Bilyones po ang nakuha nila, mga kabayan, sa DPWH allocation. Kaya naman pala putak ng putak itong si Rapi Tulfo, mga kabayan, kasi bilyones po ang nakuha nila dyan po sa DPWH allocation. Ayan. Ulul ka, ayaw mong mag-imbestiga. Ayan, yari ka ngayon, Tulfo. Tulfo ka, malapit ka na makulong. Ayan, mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nako po, itong pagbabala, no? Nagbabala itong si Tulfo sa Brave 18 na magkikita-kita daw sila sa lehitimong Blue Ribbon hearing. Ayan na. Sige, magkita-kita kayo. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below, mga kabayan. Dahil bago po natin i-play yung video, pasadahan din po natin daw. Ito pong Tweety Bird na si, sino ba itong hinayo po? Attorney Kono, Jesus Falses. Ayan bigla po siyang nag-react kahapon sa mga hearing. Hindi niya kasi naintindihan. Maybe hindi siya nanood, mga kabayan. Ito, nasupalpal po ni Attorney Baligol. Sabi po kasi dito ni Jesus Falses, no? OMG. Tito Soto rebutted the Maleta allegations not only by saying he was not a senator from 2022 to 2025. Ang pinaka-proof na false ang allegation ay yung AA or executive assistant niya na si Mark
na sinabing tumanggap ng maleta for him died in 2015. Ayan, ayun po O yung argumento na po is mali daw yung nagsisinungaling daw yung 18 Marines kasi patay na daw yung si Mark, di ba? Na executive assistant ni Soto. Pero ito po ang hindi niya naintindihan mga kabayan. Sabi po dito ni Attorney Baligod, pagkaengot naman nito at naniwala si Mark Tiksay ay executive assistant ni Saldico at buhay na buhay siya. Ayan, pahiya ka Yan, kasi hindi ka kasi nakikinig. Basta makabirada ka lang ng birada, Jesus Falsis. Hindi ka nakikinig, kaya yan, nasupalpal ka tuloy, patwiti-twiti bird ka, panginayupak ka. Sinungaling ka naman pala. Tingnan mo yan. Yung picture na yan, sino yan? Si Soto at Lacson, nakasakay po yan sa helicopter mga kabayan. Sabi po ni Ferdinand, aray ko, Inunan naman kasi kilig Ayan Ay nako, kanya-kanya na lying lusutan, kayong lusutan. Kaya pala grabe ang harang ninyo sa Blue Ribbon mabisto pa lahat ng may sala. Lalabas talaga ang katotohanan kahit ganon nyo itago. Ayan mga kababayan, Totoo. Kasi grabe po yung panghaharang nila, Mula sa mga senador hanggang sa kahapon nga si DILG John Vic naitulak pa. Naitulak pa ni Senator Robin Padilla. Kasi hinaharang niya Sabi niya palabas daw siya pero kitang-kita sa video na hinaharang niya talaga si Senator Robin Padilla at yung 18 Marines para hindi po makapasok. So ano po ang dahilan? Diba? Ano po, bakit niyo po kailangan pigilan makapasok yung 18 Marines, diba? Bakit kailangan niyong pigilan yung investigasyon? Bakit niyo kailangan pigilan yung mga witness na magsalita? Dahil nga po, ang involved ay kayo at yung boss nyo. Ayan. Klaro na, huwag na tayong magputuan din. Huwag na tayong magbulahan. Direct to the point. Kaya nyo ang ginawa dahil involved kayo at involved din yung boss nyo. Ganun lang naman yung kasimple mga kababayan. Alright, eto pa mga kababayan. Pagbigyan nyo na po ako bago po natin tapusin yung ating pagsasalita at i-play natin yung video. Eto. Sandro Marcos tumanggap umano. Ayan na. Tumanggap umano ng mali-malitang pera sa kanyang testimonya. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernard Tubi, isa sa mga 18 dating Marines na humarap bilang resource person na may mga pagkakataon umano naghatid sila ng mga maletang may laman na pera na tinanggap umano ni Sandro Marcos. Ayan mga kabayan, yung picture nila ni Sandro Marcos. Ayan Batang-bata para maging kawatan mga kabayan, di ba? Ay nako. Sabi po ng ating mga kabayan, pwede pala yun, picture nyo lang dalawa tapos idagdag lang sa kwento ang maleta. Failure yan pagdating sa husgado. Ayan mga kabayan. Anyway, try lang. At least meron po silang ipinapakita, di ba, ng mga ebidensya na magkasama sila. O ibig sabihin mga kabayan, mas malapit po sa katotohanan. Di ba? Malapit po sa katotohanan kasi may ipinapakita po silang pruweba galing po ako dito sa bahay na ito. Di ba? Syempre hindi ka na makakapag-picture ng maleta dyan. Papagalitan ka na ni Sandro Marcos, baka ano pang gawin mo sa picture na yan. Ako na lang picturean mo, walang maleta at least, di ba? Parang ganun po ang mangyayari dyan. Alright, ito, sabi po dito, ako din may maleta pero damit lang ang laman. Papalitan nyo. Oo. Paktay si Charis, Pampano. Mula lolo hanggang apo, kapal ng mukha, mga kawatan. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga kababayan.
Dito po sa sinasabi na tumanggap umano si Sandro Marcos ng mali-malitang pera. So, sabi ko nga kanina, napakabata pa nito para maging kawatan. Pero wala namang pinipili ang mga kawatan, no? Sabi nga kanina, mula lolo hanggang apo. Kawatan. Ayan mga kababayan, di ba? Ito na po, pasadahan na po natin yung video mga kababayan na pasok pa. Nangyari nga po kanina, may 12 senators sa Senate plenary which is composed of yung 11 minority senators po plus si Senator Chis Escudero, kaya naging 12 po sila. At yung position po ng minority since 12 sila ay sapat na daw po yun to constitute a quorum, which eventually led to them electing si Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Tapos yun nga po, they further proceeded to elect new chairmans po of mga Senate committees including the Blue Ribbon kung saan magkaka-flood control hearing bukas July 4, 2026. Tapos they also mentioned that si Senator Gatchalian was in an acting Senate President capacity. Tapos yung isa pa po na nangyari after that ay may statement din po yung Palasyo. So kung makita nyo naman po dito ang sinabi, we acknowledge the leadership of acting Senate President. So pag i-click nyo po to, acting Senate President Gatchalian po ang sinabi dito sa news article na yan. Okay, so yan po ang pinaka-facts natin. Ngayon po ang first issue talaga or ang first question natin is kung pwede ba yan mag-election ng bagong Senate officers or ng bagong Senate leadership with only 12 senators. Okay? Yan. Maganda to. Panoorin And of nyo. course, para mas maintindihan nyo, we are back in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines po, and to be specific, of course, nasa Article 6 tayo, which is the Legislative Department or the Congress po ng Republika ng Pilipinas. Tapos yung relevant provision po natin dito is Section 16, kasi yung Section 16 po ay dun nakalagay yung discussion or provisions tungkol sa pag-organize po ng Senado at ng House of Representatives. Okay, so ito pong mga previous articles or previous sections, this touches on more on sa qualification po ng senators, ng congressmen, ano yung general function sila. Pero kung tungkol na nga po sa organization, kung paano elect yung mga Senate officers na yan, nasa Section 16 po yan. Okay, so ito po, makita nyo, Section 16, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker by a majority vote of all its respective members. So if you've been regularly watching me, I'm sure familiar na kayo dito sa Section 16. Ang linaw niyan, di ba? A majority vote of all its respective members. Napakinggan ko kanina yung interview ni dating Senate President Pimentel. Ang sinabi niya is active members. Wala po sa Constitution. Constitution po ito, ha? You cannot change this. It's the Constitution. Kaya yung sinasabi nila na si Cayetano daw ay hindi na Senate President, that's unconstitutional. Bakit? Hindi pa po patay si Bato at saka si Jinggoy. They are still senators. You cannot. Constitution po nagsabi, vote of all. Ang ibig bang sabihin ng all lahat? Ang ibig sabihin lang ng all ay yung active at saka yung pumapasok. Baka binago na ni Antikler yung meaning ng all, Ulitin mga ko. kababayan, di Ano ba? nakasulat? Majority vote of all its respective members. Hindi na po ba membro si Senator Jinggoy? Hindi na po ba membro si Bato sa Senado? Pinatalsik na po ba sila? Patay na po ba sila? Kasi kung patay na po sila, ang majority ng 24 ay hindi na 13. Kasi 22 na lang dahil patay na yung dalawa. So 22, ang majority noon 12. Ngayon 12. Kaya napalitan yung Senate President. Paano nangyari yun? Mga hindot kayo talaga? Kasi nakailang discuss na po ako dito lately because of the bangayan or yung away po na nangyayari sa Senado at present. Okay, and then yung second sentence or second paragraph po sa Section 16.1, ang nakalagay dyan, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Okay, so yung maganda po talagang ma-take note nyo dito, sa Constitution, ang nakalagay to be specific ay pag-election ng Senate President, it requires a majority vote of all its respective members. Tapos pag other officers na as it may deem necessary, wala na pong nilagay na voting requirement yung Constitution. Okay? So because of that na wala pong voting requirement, ang next question naman, ano yung voting requirement required para mag-elect ng Senate President pro tempore? Okay?
At yung sagot po dyan is nandito po yan sa number 3 naman because nakalagay dito, each house may determine the rules of its proceedings, punish its members, so on and so forth. So dito yan papasok more on sa each house may determine the rules of its proceedings. Nagigets nyo? Yung, eto ha, para mas malinaw kasi iba, ano ibig sabihin niya Senate pro tempore? Parang Vice President yan. Okay? So Senate President, Senate Vice President. Parang ganon. Ano na lang natin, pasimple na natin kasi nalilito yung kababayan natin sa, ano ba yung Senate pro temporate na yan? Ano ba yung temperature ba yan? Hindi, Senate Vice President po yan. Okay? So parang ganon. Ngayon, ang sinasabi dito, paano na magbobotohan ng Senate Vice President? Each house, ibig sabihin ng each house, yung House of Representative and the Senate. Ang bawat house, lower house and upper house o yung Senate, shall, ano sabi? Determine rule of its proceedings. Ibig sabihin, ang maggagawa na ng rules ay hindi na yung constitution. Hindi na sinabi na itong constitution ang sinasabi ganito. Hindi. Basta ang malinaw dito, ang Senate President, nakasulat yan ayon sa konstitusyon that majority vote of all its respected members. That is holy. You cannot change that. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito mga kabayan. Maraming salamat po.